Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kasi dito, maliwanag na maliwanag. Pagdating sa blessing, walang itinatapon ang Panginoon. Lahat po pwedeng maging biyaya. Tingnan po ninyo itong picture na ito. Nakikilala ba ninyo kung sino yung mga babaeng yan? Si Ann Curtis, si Angelica Panganiban, si Angel Luxin, si Bea Alonzo. Ano? Magkakapare-pareho ng mga yan. Yes, alam kong pare-pareho pong artista. Pero di ba? Nanggaling yan sa mga masasalimuot na relasyon sa mga past life nila. Maliwanag na pasasalamat, gratitude, thanksgiving, ang isa sa mahalagang tema ngayon ng ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarinig natin ang pasasalamat sa Diyos ni Ana sa loob ng templo. Few years bago ito, nagpunta na si Ana sa templo. Pero hindi ganito kasaya. That time, iyak siya ng iyak. Napansin nga siya ng pari na ang pangalan ay Eli. Akala ni Eli nung una si Ana ay nakainom ng alak sapagkat nanginginig ang katawan nito. Sabi ni Ana, hindi po. Nanginginig lang po ang katawan ko kasi iyak ako ng iyak, lungkot na lungkot ako. At dito na nga napag-alaman ni Eli ang problema ni Ana at ng kanyang asawa. Wala pa silang anak kahit isa. Na alam naman natin sa kulturang Hudyo ay napakahalaga. Sa awa ni Eli, sinamahan niya si Ana na magdasal. Few years after, bumalik si Ana sa templo. Masaya na sapagkat may anak na. Samuel ang pangalan niya. At yan nga po ang eksena sa ating unang pagbasa. Nagpapasalamat sa Diyos si Ana sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak niya. Umawit pa siya bago siya umalis ng templo, ng papuri sa Diyos. Yun ngayon ang narinig natin sa ating Salmo Responsorio. Na napakahalaga sapagkat kung napansin po ninyo, ito yung parang pattern ng inawit namang papuri sa Diyos ni Maria sa ating narinig na ebanghelyo. Bagay na hindi nakapagtataka sapagkat parehong pinagpala ang dalawa. Mas pinagpala nga lamang si Maria. But at any rate, pareho silang nagpapasalamat talaga. Dahil pareho nilang na-realize kung gaano katindi, kung gaano karami, kung gaanong napakagaganda ng mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanila. At yun mga kapatid, ang napakahalagang sangkap o ingredient dapat ng pasalamat. Yung talagang maunawaan natin ang mga ipinagpapasalamat natin. Sapagkat kung minsan makapagpasalamat na lamang tayo sa salita natin, Lord, thank you ah. Without taking time, ano ba yung pinagte-thank you mo? Without taking time, binubusisi. Ito yung pinagte-thank you ko eh. Nagte-thank you tayo sa ating mga magulang, sa anak, pero talagang naunawaan natin kung gaano kabigat yung mga bagay na sa kanila ipinagpapasalamat natin. Minsan daw ay sa isang museum, naglalakad si Juan bilang part ng kanilang field trip. Sa kalikutan, kasama ng mga kaibigan, nasagi ang isang vase, bumagsak, basag. Gulat ang lahat, lalong-lalo na yung attendant ng museum. Sabi, nako, yung ba alam, 500 years na yung vase na yan, 500 years. Sumagot si Juan na parang nakangiti pa, parang hindi apektado sa nangyari. Totoo po, 500 years old na to. Ay, salamat. Akala ko bago. Yan tayo eh. We say thank you, pero hindi natin naunawaan talaga yung bigat, yung tindi, yung ganda kung bakit tayo nagpapasalamat. Yan ang imbitasyon sa atin ngayon. Na actually, imbitasyon sa atin ng Panginoon. Ito pang nakaraang linggo. Ang sabi ni San Pablo, in everything give thanks. Not just in some things, not just in few things, in everything. Ganon karami ang dapat ipagpasalamat natin sapagkat yung in everything nito covers two basic important things. Una, yung talagang mga obvious na blessing. At yung pangalawa, yung mga hindi natin akalain na blessing. Una, yung mga obvious na blessing. Buhay natin, karapatan natin, kalayaan natin, talento natin, negosyo, trabaho, ministeryo, pamilya, etc. Napakaraming mga biyaya na kung minsan ay nakakalimutan na natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Isipin po ninyo, meron niyang eksena, sabi nung isa, gusto mo bigyan kita ng 20 milyong piso? O sige. Pero ang catch ganito, hindi ka na magigising kinabukasan. Kahit malusog ka pa, ha? Kahit wala kang sakit. Yun ang catch. Bigyan kita ng 20 milyong piso. Tatanggapin, ay di na, loko to. Bigyan mo pa ako eh. Mamatay rin pala ka. So dito makikita natin, kahit padagdagan yung 20 milyong piso na yan, mas mahalaga pa rin ang buhay natin.
na madalas ay nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Hindi pa kasama dyan yung mga basic blessings, yung mga mas matitinding blessing, yung meron tayong Diyos na talagang nagmamahal sa atin. So much so that our names are written on the palm of His hands and in the book of life in heaven, that our sins are forgiven, that God is with us every day of our lives in the sacrament, in our hearts, etc. Kaya, sa totoo lang, tayong mga Kristiyano, kung maunawaan lang talaga natin ito, tayo ang may pinakadapat ipagpasalamat sa Diyos sa lahat ng tao. Sapagkat kumbaga sa pasweldo, meron na tayong napakalaking sweldo, napakarami pa nating tuloy-tuloy na benepisyo. Napakarami nating dapat ipagpasalamat ngayong Pasko. Hindi pa dito kasama yung pangalawa, paano pa yung mga hindi natin inaakalang blessing sapagkat nakapagpaiyak, nakapagpalungkot, para bang nakadurog pa ng puso natin. Ito yung mga hindi natin ina-expect na blessing. Sabi nga nila, sabi nga natin, blessing in disguise. Pero ito'y disguised, hindi sa mga mata ng Diyos, kundi sa mga mata natin. Sapagkat wala namang natatago sa Diyos. Wala pa tayo nandoon na siya. Alam niya kung ang bagay ay makatutulong sa atin talaga. Kahit pa mahirapan pa tayo ng bagya o talagang magdusa. Just the other day, mayroong pumunta rito nagpapasalamat sapagkat answered prayer. Nag-grant na yung application niya sa ibang bansa na matagal din naman niyang hinihiling sa Diyos. Mga 4 na taon na. Salamat at nag-grant na. Pero alam po ninyo, sabi niya kahapon, Father, kung isipin mo, salamat na rin at hindi ito nag-grant 4-5 years ago. Sapagkat alam mo naman, Father, namatay ang tatay ko. At least, nakasama ko pa siya. Nandito pa ako. Kaya nga ang paborito ko, na verse sa Bible ay Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kasi dito, maliwanag na maliwanag. Pagdating sa blessing, walang itinatapon ang Panginoon. Lahat po pwedeng maging biyaya. Kahit na yung mga problema natin. In fact, kahit yung mga kasalanan natin o kasalanan sa atin. Tingnan po ninyo itong picture na ito. Nakikilala ba ninyo kung sino yung mga babaeng yan? Si Ann Curtis, si Angelica Panganiban, si Angel Luxin, si Bea Alonzo. Ano? Magkakapare-pareho ng mga yan. Yes, alam kong pare-pareho pong artista. Pero di ba? Nanggaling yan sa mga masasalimuot na relasyon sa mga past life nila. Halimbawa, nag-break si Angel at saka si Luis. Si Sam Milby at saka si Ann Curtis. Ayan. Si Angelica at si Derek Ramsey. Pati na si Angelica at si Carlo Aquino. Di ba updated? Ayan. Nako, yan ang matindi. Yan talagang umiyak. Si Bea at saka si Chela. Sigurado ko umiyak yung mga yan. Sigurado ko nagtanong ng mga yan. Bakit di nag-work? Ano ba kulang sa akin? May umiyak dyan na nagtatanong, bakit ako niloko? Nagsinungaling siya sa akin. Di ba? Pero ano na sila ngayon? Ayan. Masaya na sa piling ng iba, ng mga dawan nila. In fact, halos lahat siya nakasal na. Si Bea na lang ang hindi pa. Pero engaged na. O, di ba? Updated talaga. Because God can turn what seems to be, and even that which is intrinsically evil, God can turn it for our good. That what the devil meant for harm, God can use for our good. At yan ang dapat nating ipagpasalamat. Yan. Sapagkat kung tutuusin ito based on our reflection talaga. Parang it's one thing to thank God for blessing us with something good out of something really good. But it's another thing for God to bless us with something good out of something bad. Kasi parang gagamitin ko yung pangunawa ko bilang tao, kung ilalagay ko ang sarili ko. Parang mas mahirap yun Parang mas madaling magbigay ng mabuti mula sa totoong mabuti. Pero yung magbigay ng mabuti mula sa masama, mula sa marumi, mula sa pangit, parang may effort dun Kumbaga sa ibibigay mo na lang, hindi mo ibinigay ng diretsyo, may inayos ka pa bago mo ibigay. Kumbaga sa pupunta ka na lang sa isang lugar, diretsyo, nagdetour pa ang Diyos para lamang may ayos sa ating buhay. Yes, nothing is impossible for God. Walang imposible, walang mahirap sa Diyos. It's just that, para sa aking pananaw,
Hindi naman kasi siya masama, siya'y mabuti. Hindi naman kasi siya pangit, siya'y maganda. Hindi naman kasi siya marumi, siya ay malinis. Kaya't ang gamitin, ang isang bagay na marumi, masama, pangit, para magdulot sa atin ng something na mabuti, maganda at malinis. Parang mas dapat natin iyong ipagpasalamat. Lahat ipagpasalamat. Every good things. Pero wag nating kakalimutan yung mga good things na nagsimula sa bad things. Dito makikita natin, hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos sa atin eh. Dito makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. You see, madali yung sabihin ng Diyos, gusto ko ligtas na kayo sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pwedeng mangyari yun eh. And of course, ipagpapasalamat natin yun sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At least, He willed it. And He did it. Pero yung para iligtas tayo, ang Diyos, magkakatawang tao, and then later on, magpapakasakit para sa tao. Iba yun. Dahil ipinakita ng Panginoon, hindi ang kanyang kapangyarihan, kundi ang kanyang pagmamahal sa atin sa bagay na yon. Kaya, pagpasalamat natin yan. Sabi sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to God, for the Lord is good. His love endures forever. Hindi sinabi doon na, give thanks to the Lord because you feel good. Hindi. Because the Lord is good. In as much as ang gratitude natin, our thanksgiving should not be based on how we feel. Kasi minsan, hindi talaga maganda yung pakiramdam natin kasi may mga problema tayong dumarating sa buhay natin eh. So give thanks to God in everything. Combine na natin. For the Lord is good. For who God is. And the Lord is good all the time. All the time, God is good. Kaya nga His love endures forever. Kasi mahal niya tayo, hindi lamang when everything is fine, mahal niya rin tayo at mas ipaparamdam pa niya ang kanyang pagmamahal when everything is not so fine. So ito sana ang ating makita na dapat nating ipagpasalamat ha. Sapagkat when we realize it, mas lalo tayo magpapasalamat. Sabi ko nga sa mga nagbe-birthday, kalimbawa ngayon, ang kaibigan kong parang kapatid ko na si Mike, pag nagbe-birthday tayo, wag lang yung mga magagandang bagay ang balik-balikan natin, kundi yung mga pangit na bagay. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Yes, yung good things. Pero even the not so good things na sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay naging good things. Yun ang mas magpapatingkad ng ating pasasalamat. And when that happens, yung gratitude natin, hindi na magiging masabi lang ng hindi iniisip. Ito yung magiging attitude na on our part. Kapag nakintal sa atin na marami kong dapat ipagpasalamat, makababawas pa yun ng stress natin, makababawas pa yun ng pag-aalala natin, hindi man makapagwala. Kasi alam natin, ang Diyos ay kumikilos, hindi lang sa mga mabubuti, kundi kahit na sa mga masamang parte o yugto sa buhay natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin na sana ay makita natin upang mas maging genuine, mas maging totoo sa puso at isip natin ang pagkapasalamat natin. Hindi lang sa Diyos kundi sa mga taong tunay na pinagkakautangan natin ng loob. Yung bang hindi na natin kinakailangang marinig mula sa Kanya. Ang pera, hindi tinatayan, pinaghihirapan yan. Yung tayo mismo makarealize na yung tayo ay bigyan nila, ay hindi madali para sa kanila. Kaya nga yung itinutulong nila, ay hindi lamang tulong na masasabi mong talaga, kundi pagmamahal na nila.